So yun nga, so viral nga po sa mundo ng PBA ang statement po ng isang sports writer na si Mr. Homer Saison patungkol sa kanyang pinost na tanong sa isang PBA coach daw. So sabi niya, I asked the PBA coach Northport's chances by beating Ginebra in ongoing Commissioner's Cup semifinals. And his reply is, depende sa utos sa taas. So whatever that means. So, yun yung post ni Homer Saison. So, medyo nakahang po kasi yung mga tanong na yan, depende sa taas. So, sino nga ba yung taas na tinutukoy niya? Kung si Lord yung tinutukoy niya, maaaring tama po siya. So, pero kung tinutukoy niya ay tao, sino nga po yung taas na tinutukoy niya? So, si Commissioners po ba to? Ito po ba ay member ng Board of Governors? Ito po ba ay isang owner ng franchise? So, yun nga. So, hindi po malinaw kung ano yung sinabi na sino yung taas. So, secondly, sino po ba yung coach na tinutukoy ni Mr. Homer Saison? Kasi hanggat wala pong confirmation from the coach na sinasabi niya, ay mananatili po yung fake news. So wala po kasing basehan. And sana tinukoy na lang niya at hindi po siya nagkaroon ng na parang show vision dating na nagpapa-blind item pa. So third, kasi araan nga po na yung post na yan sa PBA, mismo sa halip na kasi na mag-encourage siya ng mga fans at saka mga viewers, nangyayari po is na-turn off yung mga viewers at nag-iisip din po na baka nga tama yung sinasabi niya na scripted yung laro. It's because yung statement is coming from a sports writer na sinasabi niyang may PBA coach na nagsasabi na ganun. So yes, we do have a freedom of speech and opinion is okay if gumagamit tayo ng materials. Pero kung kapag nag-involve na tayo ng personality na related sa PBA tapos wala namang basihan, ay hindi po yan tama. So, pero klaruhin lang natin para sa mga PBA fans na naniniwala na scripted ang mga laro, lalong-lalo na yung semifinals between Ginebra at saka Northport, ay kasi hindi po nanalo ang Ginebra, kundi hindi lang nanalo ang Ginebra, kundi tinambakan pa ng Ginebra ang Northport Batang Pierre nung nakaraang game 1 na umabot pa nga sa 30-point lead. So dahil kasi nag-number 1 ang Northport by the end of the elimination at tinalo pa nito ang Ginebra, kaya po natin nasasabing pag tinalo ng Ginebra ay parang scripted. Hindi po ba dapat ay magkaroon talaga ng adjustments ang Ginebra para manalo naman sila? So himayin lang po natin, madami po kasing factor ang nakikita natin para manalo ang Ginebra laban sa Northport. So, unahin po natin, hindi po underdog ang Ginebra. So, mas underdog pa po ang Northport sa series na to. Unahin natin dyan yung lineup. So, Northport has the local top scorer in Arvin Tolentino with Joshua Monson, Cade Flores, Will Navarro, Evan Neal, import Kadim Jack na talagang solid yung performance. Pero minus Gio Halalon kasi hindi naman siya naglalaro. So, but Ginebra got MVP Scotty Thompson, Japet Aguilar, Troy Rosario, nandyan din po yung si high flyer Jamie Malonzo, nandyan po si Rookie of the Year Stephen Holt, si Maverick Ahanmisi, and RJ Abarientos, ang sinatawag natin na generational point guard. And of course, the 3-time best import at 6-time champion na tinatawag din nilang greatest of all time among the PBA imports na si Justin Brownlee. So sa lineup lang po talaga is may edge na ang Ginebra. So sa coaches naman, kung babasihan natin yung coaches, this is not to discredit Coach Bonitan. So Coach Bonitan has successful collegiate job, coaching job sa college, pero sa PBA wala pa siyang championship. For the record, Coach Tim Cone has a 25 championship ring under his name, including 2 Grand Slams with different franchises and 7 championships with Barangay Ginebra. And he also got more than 1,000 PBA wins sa PBA. So ganun, so lamang din ang Ginebra pagdating sa coaching staff. And halos lahat ng players ng Ginebra is may championship experience. And sa Northport naman is halos 3 lang ang may championship experience. Si Arvin Tolentino, si Sidney Onwabere at saka si Gio Halalon. So yan yung mga edge nila. So capable talaga ang Ginebra to beat Northport. And lastly, many says Northport is a farm team ng SMC.
because they believe na may mga lopsided trades na nangyari between Ginebra at saka ang Northport. So sa mga trades kasi hindi naman po pwedeng laging fair na 100%. Merong makakalamang pero hindi ganun kalaki yung lamang. So unahin na natin yung Stanley Pringle traded to Ginebra in exchange for Jervy Cruz, Kevin Ferrer at si Sol Mercado. So well, sabihin na natin nasa peak ng laro si Stanley Pringle nung time na yon, pero yung tatlo na pinalit naman ay hindi naman masyadong lopsided kasi pababa na din ang career ni Stanley Pringle at inaabot na rin ng maraming injury. Pero si Jervy Cruz, Kevin Ferrer is improving, while Sol Mercado though pababa na rin yung career niya, pero very important player siya ng Ginebra. It's because of his defense. So doon naman sa Greg Slaughter, Christian Standhardinger, ito lamang ng konti ang Ginebra pero hindi rin masyado, almost fair naman itong trade na to kasi big man to big man. Doon naman sa Malonzo trade to Ginebra for Arvin Tolentino and Prince Caperal. So sabi ng iba is lopsided trade dahil Malonzo is a dunker and an energetic player, pero tingnan nyo naman yung pinalit. Arvin Tolentino, ito po is a rising superstar, and Prince Caperal na maganda yung nilalaro sa Barangay Ginebra. So right now, imagine Tolentino is one of the top scorer ng buong liga and second kay Junmar Pajardo, ang 8-time MVP natin. So for me, it's a fair trade. So meron pa ang isang trade na pabor pa sa Northport. Yun yung Onwebere papunta sa Northport in exchange for Ben Adamos na papunta sa Barangay Ginebra. So hindi naman sinabi ni Homer Sison, pero mukhang gusto niyo paratingin sa PBA, scripted ang Ginebra at saka ang Northport. So malisyoso po ang gusto niyang mangyari. And if credible naman siya sa sinasabi niya, pwede naman niyang banggitin yung name ng coach na nagbanggit sa kanya. Granted na totoo yung sinasabi niya na may isang PBA coach na nagsabi ng katulad ng statement na ganyan, ay maaaring itong coach na to ay out of contention na yung team niya, kaya nagsasabi siya ng mga ganyan. At the same time, kung naniniwala siya na scripted ng PBA, tapos doon pa rin naman siya nagko-coach, much better na lumipat na lang siya ng ibang league, di ba? So, though nirerespeto naman ng PBA yung mga freedom of expression na yan, kung ano yung mga opinion ng mga bawat coaches, pero kailangan is limitado, kailangan is poprotektahan pa rin nila yung liga, yung hindi magmumukhang parang ang nangyayari is scripted na yung lahat na nangyayaring games sa PBA. So, well, nakakalungkot mang isipin, pero sadyang may mga sports writer, may mga coaches sa ganyan, sa PBA, na binabati ko hindi lamang ang Ginebra, kundi pati ang PBA. So, well, wala pong problema kung as long as totoo po yung mga binibitawan nating statement at saka yung na-justify naman sa pamamagitan ng ng mga proof na talagang sinabi yan ng ibang coaches. Well, it's okay lang naman. Kung hanggat kaya nilang pangatawanan at the same time, kaya nilang panindigan yung mga sinasabi nila. So, yun muna for today's video, and ito po ang inyong pambansang patangkal niya ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at manood po kayo ng game number 2 sa pagitan ng Northport at saka ng Barangay Ginebra. Peace.